high rating tong senior high, and then di pumasok ka. Is there any pressure on your part, being a part nitong panigurado magiging high rating series? Alam ko kasi na pag Dreamscape ang gumagawa, sure na ball na yan. Kasi I know how they pay attention to a lot of detail. Kasi gamay na gamay to. I mean, alam ko kasi na nung pumasok ako, kalmadong-kalmado na, kasadong-kasado yung senior high. Kaya na-excite ako. Kasi nakita ko yung promise nung show na bago. Imagine sa poster pa lang, I have to say the poster looks amazing. Yes. What was the name of our poster? Justin Besana. I think the photos are by Eileen, no? Yeah. Mahal ba? Well, kitang-kita naman ang ibinayad natin dyan. But really, I think we don't operate on pressure anymore. We like the happy pressure, pero I think it's more inspiration. Mas doon kami nagkagaling, yung drive, no? Parang direct ako kasi pag nakikita ko at nasisense ko yung feel ng set, hindi pressure yung nararamdaman ko. Ang nararamdaman ko, yung gigil na ay, i-level up to ng mas todo. Kasi yun ang pinakamasarap, lalo original ang senior high sa Dreamscape Direct, diba? So imagine, to be that big, this time it's going to be explosive. Ganon. Kaya nakadilaw kami kasi mag-explode. Wow. Pero yun siya, Kuya Alan, na parang hindi na siya more on pressure. Kung may pressure man, it's really within ourselves na lang na parang, uy, galingan natin to. Pero yung pressure na coming in, I don't really think of myself in that sense. Parang hindi rin ako ganun klase ng tao din kasi. So parang, thank you. Thank you, Kuya Alan. Yung second question ko dun sa mga previous members ng senior high na nag-mature na ngayon, di ba? Like yung love team ni Team Poch, di ba? Nila Cyril and Elijah, saka yung sila Andrea. Parang how mature yung magiging character nyo rito? And ano yung mga natutunan nyo on your journey doing this character na mas mature na? Gaano ka-mature yung character niyo? Parang pinakita yata dun sa previous team, may mga kissing scene din si Team Poch, di ba? Parang ganun. Feeling ko po, nag-mature sila pero pero yung tipong hinahanap pa rin yung kanilang mga sarili. Pero kung i-compare ko si Tim nung sa senior high dito sa High Street, mas confident siya. At hindi na siya takot kung paano niya express yung love niya dun sa kay Poch. At kung paano ipaglaban si Poch dun sa family niya. Ayun, mas matapang na si Tim ngayon. In terms naman sa trabaho, siguro nandun pa rin yung takot ni Tim kasi nga bilang police parang natatakot siya na ma-discover yung kanyang totoong identity. Kaya ginagawa niya lang yun para lang sa trabaho. Spoil ko ba? Spoil ko din. Migi naman, Migi. Sa iyo eh. Spoil na sa iyo. Spoil talaga. Okay lang? Forensic naman eh, friend. Forensic. Hindi mo naman sinabing namatay si ano eh. Hindi ko pinatay ni ano. Migi. Well, siguro with Poch, I think when senior high kasi laging lang naman siya parang alagad lang kasi nga he doesn't have means, wala siyang pamilya around him. So feeling ko yun nga with meeting Tim and being with Tim na in the long run. So I feel like mas kaya niya na siguro kung saluhin yung sarili niya and I know what he wants. Parang alam ni Poch ko ano yung gusto niya lang gawin talaga, basically. Pero yun nga, still tama yung sinabi ni Zich na yeah, mature in a way but you know, still finding themselves in the process pa rin sila ng ano ba dapat yung kailangan namin ko? Ano bang dapat kong gawin as of now to be what I really want and need. Pero hindi lang malinaw kung anong trabaho ni Miggy ngayon. Yeah, that's a secret. I can't really. Hindi mo spoil. Yeah, ginawa ni Stitch. Sorry. Hindi spoil siya. Baka Pero nagustuhan natin yung yakap, no? Yung yakap doon. Sa scene na yun, sa first, nung nag-reunion, no? We love that so much. Kaya Alan, yeah. Sila, how about Cyril and Elijah? Being a teenage mom, di ba? Napakalaki ng role mo dito sa Cyril. For me po, about maturity, siguro isa si Roxy sa pinaka
may malaking change. And feeling ko, hindi naman forced, pero masyadong napaaga yung pagiging mature niya. Kasi kailangan niyang mag-raise and kailangan niyang mag-guide ng isang human being. And I feel like, knowing Roxy na maagang naulila, I know na she will do anything para maka-raise ng isang bata na ma-experience ng batang yung lahat ng niya na-experience yung times na wala silang magulang ng ate niya. Laki na nga niya, anak niya rin. Actually, malapit na po ako mabuti ni Arius. Maturity na lang talaga yung nag-work kay Roxy, hindi na yung height. Pero ayun po, feeling ko makikita natin yung struggle ni Roxy as a mother and also yung pagiging independent niya, yung pagpapakita kung gaano pa rin siya ka-strong. Pero deep inside, we know na nahihirapan din siya. Ito ako excited din. EJ. Nag-mature ka ba dito? Hello po, hi Kuya. Nag-mature si Archie for sure. Nakita niyo naman sa abangan, nasa kulungan. No? So, wala siyang choice kundi mag-mature. Nakaka-mature talaga yung nasa kulungan ka. But, I'm excited to see what Archie does when and if he gets out of there. But, dami na kasing nangyari kay Archie Aguero. Of course, namatay si Harry, yung dad nila. He was the only man of the house, whatever that means in a conventional Filipino household. So he had a lot of responsibilities. Kaya excited po ako malaman ninyo kung paano siya nag-end up sa kulungan with all those responsibilities in hand. Kaya wala rin po ako masyadong masabi pa about Archie, but thank you po sa question. Thank you. And last, Andre and Juan Carlos. Hi, po yung question. How much maturity ang nangyari sa after 5 years? Wala po masyado actually. Medyo lang. Pero for Gino, especially for Gino, as you saw naman ho with the first episode, that was the first 2 episodes, right? Sobrang nagbago yung belief niya and yung values niya. Kasi nung sa senior high siya pa tong medyo bully na brooding na ewan na walang pake sa life, ganun. But then with High Street, parang all of a sudden, Gino has this sense of guilt with everything that his dad did, and then he wants to correct all of these mistakes that Gov did, and especially seeing Gino's mom, si Cecil, going through that whole thing. Crazy eyes. Even me as a person, I don't understand what's going on with Gino's mom. So, but that's the thing. I've mentioned that kanina, alam mo yun, we expect our children to take care of us when we're older, but the thing is, it's not just financially, because Gino, they're not really having that many issues when it comes to the financial side of things, but then Gino has that issue of his mom going through that whole psychological and mental and still being there for your family. And napakabigat nun para kay Gino. And alam mo yun, parang yun, siya rin yung naging, tumayong tatay para sa pamilya niya, all of a sudden. So, yeah, in terms of maturity, I believe that Gino has really matured a lot, especially choosing that line of work, you know, being in law, so that he can help the victims of Papa Gov. And ayun, wala. I feel like yung values ni Gino, it's something that I feel like a lot of viewers should really look up to. Yeah. Alright. Kay Sky, honestly, I think Sky sa season 1 was mature na for her age eh. Mature na siya mag-isip para sa edad niya noon at 16, 17. Pero nagkulang lang siguro siya sa emotional maturity kasi ang lagi niya nauuna is yung sarili niya at nagiging impulsive siya masyado. So dito sa season 2, makikita natin na mas may consideration na siya sa time and feelings ng ibang tao. Hindi na niya lagi masyadong pinupush yung mga paniniwala niya or issues niya sa iba. At
Dito naman, sa pinagkaiba nila ni Sky, maliban sa maturity, I think makikita natin na medyo mas nag-loosen up lang siya. Kasi season 1, wala siyang ibang inisip kundi yung justice ng kambal niya. Ngayon, di ko alam kung napansin niyo, pero nakakapag-joke na si Sky ng konti. Nagsismile na siya, thank God. Nagsismile na si Sky. And ayun, nag-aayos na din siya. Pero siguro sa maturity, I think getting there palang si Sky. Kasi parang ngayon niya palang inisip yung sarili niya eh. Kasi buong season 1, buong teenage years siya, wala siyang ibang inisip kundi yung kapatid niya. So parang ngayon palang din ni Sky nakikilala kasi yung self niya eh. And ngayon siya nakaka-form ng mga hobby, ng mga gusto niya. Kaya I think she's getting there palang po. Okay, thank you. Congratulations, Team Heist. Parang nanonood ng pelikula dito sa because of the cinematic scenes. Congratulations. Thank